Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez. Welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa mga taga-Kolosas chapter 1 verse 18. Ang sinasabi dito na at siya ang ulo ng katawan. Sa makatuwid, bagay ng Inglesya, siya ang pasimula, ang panganina sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ang sangkatauhan ni Kristo ay tumutukoy sa katotohanan na sa kanyang pagkakatawang tao, ang anak ng Diyos ay nagkaroon ng ganap na kalikasan ng tao, kasama ang lahat ng limitasyon nito upang siya ay magsilbi bilang kinatawan, kahalili at halimbawa ng sangkatauhan. Sa kanyang pagkakatawang tao, ang anak ng Diyos ay nagkaroon ng ganap na kalikasan ng tao, katawan, kaluluwa, isip at kalooban sa personal na pagkakaisa sa kanyang sarili. Hindi siya nag-assume o nag-iisip ng natatanging persona ng tao dahil isa na siyang banal na persona. Pagkos ay binigyan niya ng katauhan ang kalikasan ng tao na iniakala niya bilang tao. Naranasan ni Jesus ang lahat ng karaniwan. Hindi makasalanang limitasyon ng sangkatauhan. Siya ay lumaki at umunlad. Naranasan niya ang gutom, uhaw, pagod at buong hanay ng mga damdamin ng tao. Ang kanyang sangkatauhan ay mahalaga sa kanyang gawaing pagligtas gaya ng kanyang pagka-Diyos. Bilang tunay na tao, ang huling Adan, nabuhay siya sa pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng ating karaniwang sangkatauhan. Bilang ating kinatawan at kahalili sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, karapat-dapat siya sa kaligtasan para sa lahat ng nakikiisa sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Bilang isang tao, siya rin ang nagsisilbing halimbawa natin na nagbibigay ng huwaran para sa tunay na pagsunod sa tao. And syempre, pumapasok sa isip ko ang Ephesians chapter 5 verse 23 nang ipakita ni Apostol Pablo si Kristo bilang ulo ng simbahan. Ngunit, ang nakakatuwa, sa talatang iyon ay ang pariralang ang pinuno ng simbahan. Ang kanyang katawan, ang simbahan, ay hindi bunga ng katalinuhan ng tao. Ang simbahan ay hindi isang resulta ng pangitain ng ilang negosyante. Ang buhay na Kristo ay ang ulo ng isang buhay na organismo. At ang pagkakakilala kay Kristo bilang ulo ng simbahan ay nagpapahiwatig na siya ay may soberanong Panginoon at pinakamataas na otoridad sa Kanya. Marahil ay mapupunta kaagad ang iyong isip sa pag-aatas ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mateo. Ang lahat ng otoridad sa langit at lupa ay naibigay na sa akin. At sabi niya, ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan ni Kristo na matatag at itinatag bago ang paglikha at ipinakita sa kanyang pangkakatawang tao ay naghahari ngayon sa kanyang simbahan at syempre ay walang itatatag sa kanyang pagbabalik. Kaya tinatanggap ng simbahan ang lahat ng buhay nito mula kay Kristo at walang buhay na nahiwalay sa kanya. Isa sila, siyang ulo at tayo bilang simbahan ang katawan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.